Ano, kumusta? Ito, 150 over 90. Taas Oo nga, kaya yata ako nahihilo. Ilang araw ka ng ganyan. Huwag ka munang pumasok. Oo nga, iniisip ko nga. Ikaw, kumusta? Masakit pa rin yung likod. Ang dami kasi namin ginawang cupcakes Dapat yata ipahinga mo rin yan. Ma'am, masakit po yung katawan niyo. Tapos si sir naman hina-high blood. Oo. Oo. Maghahain na po ba ako ng almusal o tatawag na po ang ambulansya? Alam mo, palagay ko alam ko na kung ba't ako high blood. Sir, paano niyo po nalaman? Doktor po ba kayo? Tumataas uli, oh. Tumataas uli. Oo. Taas. Oo. Tumataas uli. Oo. Taas eh. Okay po, sir. Pagaling po kayo. Okay po. Si Sir ba yun? Hindi daw makakapasok. Inatake ng high blood. Ay, kawawa naman si Sir. Dapat talaga magpahinga siya. Pero tatawagan ko mamaya. Ginagawa mo, be? Magpapahinga muna. Maaga pa naman eh. Tuloy daw natin ang meeting. Sabi ko nga. Get well and Ay, tay. Ay. Kamusta po? Check up. Hindi. Okay naman yung check-up. Ano problema? Nay, kayo, kamusta? Okay naman. Ito, pinagpapahinga ng doktor. Ako, ganun din. Binigyan ako ng gamot para sa sakit ng katawan. Ay, wala sila, baby. Mag-aayos mo na ako. Ay, ma'am, wag na po. Ako na pong bahala. Magpahinga na lang kayo dyan. Ay, thank you. Sige po. Anong plano? Sabi ni Doc, di ba, kailangan magbakasyon ka kahit mga 3 buwan. Paano ko magbabakasyon? Ang dami-daming gagawin sa Opus Luna eh. Hindi ko alam kanino may iwan to. Sabi nga ni Doc, para umayos yung presyon mo. Oo, pero 3 buwan? Hindi mo siguro. 1 buwan lang siguro. Nako, pag-isipan mo nga, makakabuti sa'yo yun. O ikaw rin ha, huwag ka na munang mag-bake-bake ha, para makapagpahinga ka naman. Kaya sabi nun ng doktor yun. Oy, Chito, kamuha muna akong kape. Anong kape na naman? Sabi ni Doc, bawasan muna yung kape. Oo na, sige na. Sumunod ka na lang kasi para hindi ka lumala. Oo nga. O, teka. Pagawa ko kay Robert na merienda. Teka, anong merienda? Di ba sabi ng doktor, bawasan mo rin yung kain? Sumunod ka na lang kasi, para hindi ka na lumala. Ay. Sir, gaano katagal po kayong maglilib? Siguro mga 1 buwan. Kung ako nga masusunod, ayoko nga sana kasi alam kong marami tayong mga trabahong paparating. Ako, sir, kailangan niyo po yan. Huwag po kayo mag-alala. Kami pong bahala magtulong-tulungan sa mga trabaho dito. Oo nga po, Sir. So yan nga sana ipapakiusap ko. Ay, yes, Sir. Kakayanin po. Yan ang gusto ko marinig. Malalaman mo rin lahat, pupunta-punta kita. Yan ang gusto ko mangyari. Also, Pepito, if you need someone to take care of the company, nandito ako ha. I'll be the boss muna. Yan! Yan ang ayaw ko. Sa lahat. Ayaw ko yan! Thank you. Kumusta si Jacob? Ay, maayos naman siya ngayon. Kaya lang, syempre, kailangan ko siyang laging bantayan. Hindi naman pwedeng ipagkatiwala lahat sa kasambahay. Tama yun. Alam mo, Elsa, kasi bilang nanay, gusto ko ako yung may personal touch. Kaya lang, napapabayaan ko naman yung business ko. Uy, oo nga pala. Kumusta yung restaurant? Yun nga, hindi ko na nga natututukan eh. Siguro eventually baka ibenta ko na lang. Uy, sayang naman. Wala na nagmamanage. Gusto mo, i-manage mo? Ako? Naku, wala akong alam dyan. Hindi, kayang-kaya mo yan. O, tinan mo, as it is, ikaw ang nagmamanage ng cupcake business mo, di ba? Oo. Pero sa totoo lang, hindi rin, alam mo, napapagod din ako kasi ako lahat gumagawa eh. Binawalan na nga ako ng doktor ko huwag daw akong magtrabaho ng mabibigat. Kasi nga, physical ang trabaho mo dyan. Isipin mo, kung ikaw ang manager, magsusupervise ka lang ng operations. Wala kang gagawing physical. Pero pinag-aaralan yung pagiging manager, di ba? Yes. Mayroong mga short courses at madali lang yan. Narinig nyo. Si Jennifer, ha? Pinagmamanage ako ng restaurant. Ano sa tingin nyo? Ma'am,
Kaya niyo po yan. At saka, narinig niyo naman, oh, hindi mabibigat yung trabaho niyo. Oh. Tsaka ma'am, bagay na bagay sa inyo ang restaurant kasi mahilig po kayo sa pagkain. Bakit? Sabi ko naman mahilig siya sa pagkain, hindi mahilig siya kumain. Diba ma'am? Ma'am, kape. Janice, para sa'yo, oh. Ay, ano to? Lunch. Para mamaya, hindi ka na bibili. Ay, wow, ang sweet naman. Anong okasyon? Wala naman. Isipin mo na lang na iyan ang treat namin para sa'yo. Treat? Para saan? Dahil ikaw na ang CEO. CEO? Ha? Ano? Yes. Ito naman. Eh, di ba nga maglilib nga si Sir? O di syempre, kapag wala si Sir, ikaw ang kapalit. Hoy! Ano ba kayo? Hindi pa naman sure yun. Oo naman, no? Eh, sino pa ba ang may karapatan na pumalit kay Sir? Siyempre, sino pa bang may experience? Eh, di ikaw. Hindi, tsaka alam mo, imagine mo, di ba? From the very start, ikaw naman talaga kasama ni Sir. Pwede ka nga maging Vice President. Alam mo bakit? Ang dami mo na kayang alam sa pamamalakad ng kumpanya. Yes. Uy, dapat yata ang itawag na natin sa kanya, Ma'am Jenny. Ma'am Jenny! Grabe kayo. Grabe kayo, ha? Ano ka ba? Deserve mo yan, Miss VP. Oh, Ganun. Grabe kayo, pero thank you sa support. Pero, kayo talaga. Ay, Vincent, yung pagkain ko. At bakit naman kita bibigyan ng pagkain? AVP na ako. AVP? Assistant Vice President? Hindi. Eh ano? Asawa ng Vice President. May itatanong sana ako sa iyo. Ano yun? Kailangan natin pag-usapan yung tungkol sa budget natin. Kasi sabi mo, mag-increase na yung tuition ng mga bata, tapos pati yung upa sa bahay, mag-increase na rin. Oo nga pala. Dapat pag-usapan na natin yan. Pero, aayusin ko muna tong leave ni Sir. Pero dapat maayos na natin yan. Eh, kung sa bagay, kung ikaw naman ang papal kay Pitts, sigurado madagdagan ang sweldo mo, makakatulong sa atin yon. Kababe, huwag mo muna asahan yun. Hindi, sigurado na yon. Oh, pag ikaw na nakaupo, increase mo rin sweldo ko, Batukan kaya kita. Sandali lang ako mapapalit kay Sir, tapos may increase na agad. Ano ka ba naman? Maya ka naman. Ikaw naman, gino-joke ka lang. Oy, Oh, may desisyon na pala ako saan? Ay, teka. Alam ko na yan. Yan yung sabi ko na mag-hotel tayo, na tayong dalawa lang, para matagal-tagal yung kwentuhan natin. Oy, hindi yun. Hindi, di ba sabi nga kailangan ko magbakasyon, kailangan ko mag-relax, di ba? Oo nga, pero hindi nga yun yung sinasabi ko. Eh ano? Naalala mo ba yung kinuwento ko? Sabi sa akin ni Jennifer, gusto niya raw na ako ang mag-manage ng restaurant nila. Ay, oo nga, para hindi ka na mapagod. Ano, tinanggap mo na? Hindi pa. Pero gusto ko mag-aral maging manager. Yeah, okay yan, okay yan. Makakatulong sa'yo yan. Tapos may may nakita ako. Short course lang siya. Oo. Business management ng food and beverage. Uy, mag-enroll sana ako. Okay ba sa'yo? Oo naman, makakatulong sa'yo yan. Talaga? Oo. Yay! Thank you! Oo, ikaw pa. Isa pang tanong. Ano yan? Kailan tayo mag-hotel? Anong hotel? Magbubuk na. This way. Papakilala ko muna sa'yo yung core team ng PM. Bale, ito si Vincent, si Tere, si Mara, si Patrick, at saka si Janice. Next week, officially on leave na ako. Pero kagaya ng sinabi ko dati, bago ako umalis, gusto ko maayos muna lahat. Kaya papakilala ko sana si Elizabeth. Elizabeth, this is the team. Hello, team. Siya po yung magiging assistant ni Janice. Hindi. Bale, siya yung interim na CEO. Ano yung interim? Interim, ibig sabihin, pansamantala. Bale, si Elizabeth muna ang magiging in charge habang wala ako. Naisip ko kasi, maganda yung may bago tayong team member.
dahil magkakaroon tayo ng mga bagong perspective, bagong ideas. Kaya siguro i-welcome natin si Elizabeth. Okay? Akala ko pa ikaw yung papalit kay Pete. Akala ko nga din eh. Oo, akala ko hindi ka umaasa. Pero oo nga. Pero kakagatong niyo sa akin, syempre, umasa na rin ako. Gusto mo kausapin ko si Pete? Huwag na, maupo ka dyan. Ano ka ba naman, nakakahiya? Irespeto na lang natin yung desisyon ni Sir. Oh, sige, okay lang. Pero paano yung pinag-usapan natin yung pandagdag doon sa mga gastusin? Huwag mo muna isipin yun. Mag-overtime ako para mabayaran natin yan. Malulusutan natin yan. Okay yan. Mag-overtime na rin ako, tsaka sasidean ako kay Paring Mar. O, diba? Malulusutan natin yan. Oh, nauna na pala kayo dito eh. Ay, oo, kasi baka kung sabay-sabay tayong mawala, hanapin tayo ni Elizabeth. O, dala mo ba yung ulam ni Janice? Wala. Pang-isa lang itong hinihanda kong baon ngayon eh. Ikaw talaga? Nalaman mo lang na hindi si Janice ang papalit kay Pitch, kaya hindi ka na sumisip-sip sa kanya. Makasip-sip naman to. Be, tama na. Kasi nga, talaga, nagmamadali ako kasi kanina, kaya isa lang itong naihanda ko. Anyway, bukas, ipaghahanda na rin kita ng baon. Gusto mo ba mag-share na lang tayo dito? Marami naman yung ulam ko. Huwag na. Tapos na rin ako. Makikihati pa ba ako dyan? Pero thank you. Ako hindi pa tapos. O, ito. Sa'yo na lang to. Total, hindi pa naman to nababawasan. Sa'yo na lang. Guys, thank you ha. Alam ko concerned kayo. Oo naman, alam mo, mas gusto nga namin. Sana ikaw yung pinili ni Sir. Pero di ba, si Elizabeth okay naman. Professional. Tsaka mukhang, talaga, experience na siya sa pag-handle, pag-manage ng mga company. Sabi ko nga rito, i-respeto na lang natin yung desisyon ni Sir. Kasi siya mas nakakaalam ng mga ganyan. Correct! Tama si Janice. Guys, salamat sa suporta nyo, ha. Tingnan mo to si Tere, binigyan pa ako ng libreng pagkain. Hoy, ano libre? 150 yan, ha? Ayan, bali na. Sige, salamat, ha. Kakapi na lang ako. Ay, ma'am. Sira na po kasi yung pintuan sa CR sa second floor. Tatawag na po ba ako na magre-repair? Sige, kayo muna ang bahala. Marami akong ginagawa eh. Teka, huy. Patatawag pa kayo. Huwag na. Ako nagagawa niyan. Sigurado ka? Bakasyon na rin lang naman ako, di ba? Wala naman akong gagawin. Yun na lang, paprojectin ko. Aayusin ko lahat ng kailangan i-repair dito sa bahay. Ako naman, simula na ng klase ko bukas. Wow, naiya po ba yung sinasabi niyong food and beverage management? Oo. Excited ba ako? Naku, Nay, nakaka-excite nga yan. Biruin niyo, back to school kayo. Baka ikaw magbubulakbul ka dyan, ha? Tigilan mo yan. Hindi ako nagbubulakbul to. Hindi ko kayo mahilig mag-cutting classes nung high school tayo. Ako ba yun? Di ba ikaw? Hindi ako. Ilang beses mo kong niyayang mag-cutting classes pero hindi ako sumama. Baka naman ngayon ka pa mag-cutting classes, ha? Pag ako pinatawag ng teacher mo, hindi ko pupuntahan yun. Ba't kayo papatawag? Basta, Nay, huwag niyo kakalimutan gawin yung homework niyo, ha? Siyempre. Tama, Nay. Huwag niyo pong gagayahin si Kuya dati. Medyo madadalas na wala ako rito, kaya kayo muna sanang bahala. Opo, ma'am. At ikaw, naka-break ka, i-enjoy mo yung bakasyon mo, magpahinga ka. Enjoy, good luck ka mo. Hindi ako sanay na walang ginagawa. Basta lahat ng maayusin dito, ako nang bahala. I-re-repair ko. Tay. Pinapatanong po ni Ate Baby kung kailan niyo daw po gagawin yung pinto ng CR kasi muntik na daw po siya mabagsakan kanina eh. Hindi. Sige, gagawin ko na yan. Sige, sunod na ako. Sige po, sabihin ko po sa kanya. Sige. What's this? Ito po ba? Tumitingin po kami ng mga paninda niya.
Opo, ma'am. Gusto niyo pong tumingin? Sabi ko naman sa inyo, wag niyo na akong tawaging ma'am. Ay, Just Elizabeth. sorry po, Elizabeth. Gusto mo tumingin? No, thank you. Kaya lang, huwag ka sana magbebenta tuwing oras ng trabaho. Po? Ginagawa niyo ba yan kay Sir Pepito? Actually, yes. Okay lang naman po sa kanya as long as hindi namin pinababayaan ng aming mga trabaho. Oh no. Alam niyo ba yung oras na sinispend niyo sa pagbibili at pagbebenta? Mas maganda sana kung isi-spend time niyo sa pagtatrabaho. We should be more productive. Patrick, inaantok ka? Oo, pupunta muna ako sa conference room. Anong gagawin mo doon? Matutulog ako. Sabi ni Pitch, pag inaantok, pwede matulog. Ganun ba? Pagka ganyan kasi, mababawasan yung oras natin sa trabaho. Bakit hindi natin tanggalin yung nap time para mas marami tayong ma-accomplish? Ano sa tingin nyo? Yes, Ma'am Elizabeth. Okay. Back to work, everyone. Alam mo ko na kung bakit ayaw niya magpatawag ng ma'am. Bakit? Dahil ang gusto niya itawag natin sa kanya, Your Highness. Your Highness? Bakit naman Your Highness? Ay, tatawag mo ako, umasta. Akala mo siya si Queen Elizabeth. Elizabeth. Hindi siya Bet. Shh, tama na kaya. Baka marinig kayo. Back to work na daw. Halika na. Ayan, TikTok tayo kaya. TikTok tayo kaya. Nakita mo si Chico? Hindi kaya. Tayo ng kasi yung bayad. Ba't ikaw umaasa? Good morning. Good morning, ma'am. Ma'am, kayo po ba yung teacher namin? Ah? Ay, hindi. Estudyante. Ano ka naman kasi, girl? Di ba porkit may edad si tita, teacher agad? Sorry naman, hindi ko naman alam. Ay, tita, sorry po Dito na lang po kayo para... Sorry po talaga, tita. Ikaw kasi. Thank you. Sorry po talaga. Oh. Dito sa food and beverage business, kagaya ng ibang businesses, makikita natin ang pagkakaiba-iba. Very varied ito. So, can someone please give me an example of iba-iba or sari-sari o sari-sari as far as this business is concerned? What about you, Miss Elsa? Sari-sari. Sari-sari store. Class, ba't kayo natawa? That is actually a correct answer. Kasi nga, food and beverage business. Iba-iba. Sari-sari. Just like the sari-sari store. Ma'am, sorry po, mama. Ito po kasing si Bading walang alam. Bakit ako? Ma'am, pasensya na po. Naalala ko po kasi siya eh. Mahaba po yung listahan sa tindahan namin. Tita, nice one po. Pero tayo, tita. Galing niyo po. Tita, inaantok ka, no? Hindi. Punta ka doon sa pantry. Idlip ka muna doon. Talaga? Ako pwede, para mas maging fresh ka mamaya. True, tita. Thank you. Naku, okay lang po. Kasi ganyan din po yung lola ko. Antukin. O ano, Akla? Ayaw mo ba talaga? Busog pa ako. Tsaka di ba kakakain lang natin? Ano ka ba? Eh, magkaiba naman talaga tayo ng sikmura. Stop, Janice! Hindi. Busog pa ako. Well, kung ayaw niyo talaga, kami na lang uubos ito. Sige, pero nako, bilisan ninyo ha. Dahil baka mamaya dumating si Elizabeth na masisita na naman kayo. Ano ka ba? Hindi darating yun. Nakita ko kanina, no, may kami sa office sa Pepito. Okay, guys. May announcement ako. Busy ba kayo? Ay, hindi po. Okay lang. Kayo?
May problema? Okay, may prospective client tayo. And this is big. Isang environmentalist group ang gusto makipag-partner with PM. Gusto nila mag-market ng mineral water but kailangan environmental friendly ang packaging. And also, kaya sila dito sa Pilipinas magtatayo ng planta kasi mas mababa ang cost. Now, ang gusto nila, yung ideas natin pasok sa requirements ng packaging na gusto nila. Kaya ba natin yon? Kailan po ba kailangan? ASAP to kasi gusto na nila makapag-start ng early next year. Ay, kailangan lang po namin ng list ng requirements nila para makapag-brainstorm kami ng ideas, di ba? Okay, good. I'll forward the email to you. Sige po. May questions ka ba, Janice? Ako wala naman po. Mara? Wala naman din po. Kayo? Walang question? Okay. Update yun na lang ako, guys, ha? Kasi importante to. Okay po. Okay, good. By the way, tapos na yung kinain ninyo. Next time, huwag nyo nang uulitin yun, lalo na kung nagme-meeting tayo. Sir, excuse me po. Sir, pinapatanong po kasi ni ma'am kung okay na daw po yung pinto ng CR. Binili po kasi sa akin ni ma'am. Ay, naku, hindi pa. Chinek ko kasi, sira yung bisagra kailangan ko pang bumili sa hardware. Ay, sir, gusto niyo po, utusan ko na lang si Robert. Siya na po bumili ng bisagra. Hindi, wag na. Baka magkamali pa ng bilihan Ako na lang, total, alis din naman ako Sige po, sir, ha? Oo, sige. Ang bahala dyan. Ay, sir, pinapatanong po ni Ate Baby kung nabili na daw po yung bisagra. Ay, oo nga pala. Naku, sarado na yung hardware Bukas na lang, gabi na Ay, sir, yung ilaw po sa pool, pwede na po patayin? Huwag muna, maaga pa. Sir, ano po ba talaga? Gabi na o maaga pa? Gaya ng sinabi ko last time, ang food and beverage business, marami silang pagkakaiba-iba. Sinabi na natin ang example ng sari-sari store. Pero meron silang common na problem and issue. And yun yung mga issues na i-discuss natin today. Tita, na-notice ko lang po na tuwing may lecture po si Ma'am, nagsusulat kayo. Ano po yung sinusulat niyo? Ay, yung lecture. Nagno-notes po kayo. Kayo ba hindi? Hindi po. Ganito po kasi yung ginagawa namin. Bali, si Bakla po, binivideo niya po yung lecture. Tapos, yung link po ng video, isasend niya po sa group chat namin. If you want, tita, i-join ko kayo para dun nyo na lang po balikan. Ay, oo. Thank you, Oo. Pero ngayon tatapusin ko muna. Nasanay na ako Sige po, tita. Join ko po kayo mamaya. Thank you. Po. Okay, class, let's take a break. Pwede na simulan yung presentation niyo para ma-present nyo next week. Okay? See you later. Ang tagal. Miss Elsa, okay ka na? Ma'am, dinatapos ko lang yung sinusulat ko. Ang alam ko may GC sila. Nag-i-share sila doon ng mga lectures. Ay, sinabi na rin po nila sa akin. In-invite na nila ako. Good. Para hindi na kayo mahirapan. Thank you. Is there something wrong? Nangangawit lang yung likod ko. Medyo matagal kasing nakayupo Opo, ganyan din kasi yung mom ko. Marami na ding sakit kasi sa age niya. Ba't ba ako niyaya magbulakbol? Baka bulakbol naman. Hindi, sabi may klase pa kayo, nag-break lang kayo. Tapos ngayon, ayaw mo na bumalik. Bubulakbol ka nga. Ano ba problema? Parang ayoko na kasi bumalik dun sa klase. Anong ibig sabihin? Gusto ko mag-drop out. Drop out?
Kasi simula mo pa lang, ha? Nahihirapan kasi ako eh. Hindi ako makasabay dun sa mga kaklase ko. Bagal-bagal ko. Tapos ano pa, nadidiin pa na ako yung pinakamatanda dun sa klase. Parang napapahiya ako. Hindi mo naman dapat ikahiya kung ikaw yung pinakamatanda to. Importante naman, di ba? Gusto mo dun dahil gusto mong matuto. At saka kung mabagal ka, edi bilisan mo na lang. Basta nga. Ayoko nang bumalik. Nahihirapan ako. Ikaw, bahala ka. Hala, sayang, di ba? Bakit? Ewan ko, parang may bumara. Ha? May nakabara eh. Teka. Naku! Ilangaw to eh! Ha? Ilangaw! Ha? May bumarang langaw kaya parang hindi ko mahigop. Ano ba naman yan? Asan ang manager dito? Excuse me? Ma'am, sir, ano pong problema? Ayan o, nilangaw yung mango shake. Oo, ayan o. Oo, ayan. Naku, pasensya na po. Sige po, papalitan ko na lang po yung straw. Teka, oy. Balik ka nga dito. Ano? Yung straw lang papalitan mo? May langaw po, sir eh. Ano po bang dapat kong palitan? Yung langaw? Alam mo, magbago isip ko. Saan? Yung sinasabi ko sa'yo, natitigil na ako sa klase, itutuloy ko na. Ah, talaga? Oh, ba't nagbago isip mo? Ay, gusto ko na maging manager ng restaurant para makapagbigay ng magandang serbisyo. Naku, okay. Alam mo, okay yan. Tapos, pag may nangyaring katulad nung nangyari sa atin, di may tuturuan ko sila ng tamang gawin, di ba? Hindi katulad nung nangyari sa atin, langaw lang, hindi pa naiayos. Oo nga. Alam mo, pag ikaw natuloy ang restaurant mo, sigurado, hindi lalangawin. Oo. Diba? Halika na, tulog na tayo. Sige, mauna ka na. Papaturo muna ako kay Clarissa paano gumawa ng PowerPoint. May presentation kasi kami. Huwag mo nang abalahin yung anak mo. Alam mo, ako na lang magtuturo sa'yo ng PowerPoint. Bakla, wala pa ba kayo naiisip? Anong wala? Di ba ang dami na nga? Binaril lahat ni Queen Elizabeth. Masakit na nga ulo ko. Lahat na ng klaseng materials para sa packaging ng tubig, naibigay na natin. Wala pa rin! Let, huwag muna tayong sumuko, okay? Gutom na ako eh. Ako rin, kanina pa eh. Yan! Yan ang sagot sa problema natin. Bakit ngayon mo lang nilabas to? Be, tama na nga sabi. Yan! Yan ang sagot sa problema natin! Bakit ngayon nyo lang nilabas yan? Merienda ko yan! Hindi yung merienda mo! Yung lalagyan! Alam ko, eco-friendly yan eh, tsaka magaan. Sure ka? Ay guys, eco-friendly nga siya, tsaka highly recyclable oh. At ginagamit na siya sa ibang bansa. Yan ang ipipresent natin kay Elizabeth. Wala pa niyang gumagamit dito sa Pilipinas. Tapos pasok sa requirements ng mga kliyente. Tapos magaan pa. Ay, good morning, tita. Morning. Fresh na fresh, ha? Ay, thank you. Ay, wala pa si ma'am? Ay, tita, absent daw po. Pero may substitute daw, sabi. Oh, ganun? Opo. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Ay, sir, kayo po yung yung substitute teacher po. Ako? Ay, hindi. Estudyante rin ako dito. Dahil porket may edad, teacher na agad. Sorry naman. Bakit? Tita, di ko kaya. Nakainom si Grandpa. Grandpa? Opo, tita. Kesa naman tito. Layo naman ng age gap niyo, di ba? Kaya, Grandpa. Bako, tito, may uminom. What do you think po? Well, it's brilliant. Very impressive.
Sino nakaisip sa inyo ng aluminum packaging? Actually, lahat po kami. Lumabas lang nung nag-brainstorming kami. Very good. If ever, first time to sa Philippines. It's very practical and most of all, very eco-friendly. Magugustuhan to ng kliyente. I'm very optimistic about that. Ipe-present na namin to agad. Congratulations sa inyong lahat. Actually, Elizabeth, idea talaga niya ni Janice eh. Correct. Siya po talaga nakaisip niyan. Ay, hindi po. Lahat po talaga kami. Alam mo, Janice, sa totoo niyan, ikaw talaga yan. Ang dahil sa leadership mo, nag-succeed ang buong team. Kaya congratulations to you and to all of you. Ang gagaling ninyong lahat. Thank you po ulit. Thank you po, Queen. Ma'am. Elizabeth. Yay! Yan sa atin! Uy! Grandpa, Ha? Yes? sinusulat niyo yung lecture? Oo. Hindi niyo na kailangang sulat kamay. Kasi ang ginagawa namin, binivideo na yung lecture. Tapos, i-join na lang kayo dun sa group chat. Doon nyo mababasa, mapapanood lahat nung pinag-aralan. Ganun ba? Tapos, kung inaantok kayo, pwedeng matulog sa pantry para fresh kayo pagkatapos nun. Nice to Tito. Thank you. May ilan lang akong announcements na gustong sabihin sa inyo. Unang-una, yung presentation nyo tungkol sa aluminum bottles. Nagustuhan ng client, na-approve, magpipirmahan na kami ng kontrata next week. Kaya congratulations. Yung pangalawa naman, ito medyo malungkot. Si Elizabeth, aalis na sa atin. For my greeting to the States, kami ng boyfriend ko, kaya nagpaalam na rin ako kay Sir Petito. Mamimiss ka namin. Ako rin. Alam ko, ayaw niyo yung pamalakad ko dito sa kumpanya. Pero para naman sa inyo yun, tsaka sa company ni Sir. Ay, hindi. Actually, natutuwa kami. Marami kaming natutunan. Basta ha, pag nasa Amerika ka na, ihanap mo ako ng jowa. Sure! Sir, ibig sabihin po ba nun, babalik na po kayo sa trabaho? Yan yung isa pang announcement. Since aalis na ako, I'm recommending someone from your team to take over as interim CEO. Walang iba kundi si Janice! Thank you po, sir. Salamat po. Pero, di ba, sir, sandali na lang naman yung bakasyon nyo? Hindi, nag-decide na ako na ituloy na yung 3 months na bakasyon. Total, nandiyan ka naman. Saka alam kong kaya-kaya mo nang patakuin yung kumpanya ngayon. Congrats, ha? Congrats. Thank you, sir. Salamat po. Hoy, Akla, ano nga yung sinasabi mo tungkol kay Elizabeth? Kay Elizabeth? Best the best! O class, bago tayo mag-break, i-announce ko ang grades nyo sa PowerPoint presentation. I am happy to announce na maganda lahat ng gawa nyo. Wow! Pero, gusto kong i-special mention ang nakakuha ng pinakamataas na grade. Si Miss Elsa Manaloto! Thank you! At dahil dyan, sagot ni Tita ang merienda mo! Sagot naman ni Grandpa ang inumin. Kampay! Ay. Sorry. Isa sa mga hindi maiiwasang bagay ay ang pagbabago. At marami sa atin kinakabahan kapag may padating na pagbabago sa buhay. Hindi naman kasi lahat ng pagbabago maganda.
May mga nangyayari kasi sa buhay natin na hindi natin gusto, hindi natin inaasahan, pero nangyayari pa rin. Dapat pa rin nating lagpasan, dapat pa rin nating harapin. Kung maganda ang pagbabago, medyo mabilis tayong makabawi. Pero kung hindi naman maganda ang pagbabago, medyo natatagalan. Pero pag nalampasan natin ang lahat ng yon, mas gumagaan lahat ng pagbabagong dumarating. Ang sabi nga nila, ang hindi lang naman nagbabago yun mismong pagbabago. At kung kaya nating tanggapin ang katotohanan yan, hindi na natin pa siya kailangang iwasan. Pitoy? Oh! Naayos mo na ba yung pinto? Ha? Sabi ko kung naayos... Malapit na. Ba? Oh, okay. Okay ako. Patrick, inaantok ka? Oo, matutulog ako. Nakita ko kanina, no, may kamitin sa office sa Pepito. Ano nga?